Ngayong tapos na ang holiday break, dagsana ulit ang mga pasaherong paluwas mula sa iba't ibang probinsya. Ang sitwasyon ng mga biyahe sa ilang pantalan tinutukan ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul? Yes, Mel, dahil dagsana yung mga pasahero sa Port of Calapan sa Oriental Mindoro, ipinatutupad na yung no-booking policy sa mga rolling cargoes. Nangangahulugan na first-come, first-serve basis ang sistema sa mga sasampang sasakyan. Kagabi pa lang, mahabang pila ang sumalubong sa mga pasahero sa loob ng Calapan Port sa Oriental Mindoro. Epektibo na ang first-come, first-serve basis sa mga sasakyan na sasampa ng Roro. Kahit magdagsaan ng mga sasakyan ay wala ng booking, yung talagang pila-pila lang ang mangyayari. Katulong natin ng LGU Calapan na pangangasiwaan ang trapiko sa labas ng port. Sa tala ng Calapan Port, mahigit 101,000 disembarking passengers o pasaherong mula Batangas ang nagtungo sa Calapan itong holiday. Sa Batangas Port, nagkakapila na muli sa ticketing area. Oras-oras ang dating ng mga barkong dumaraong. Kaya kami umaga po nagbiyahe para hindi po kami abutin ng dami ng tao. Umalis po kami ng alas 4 ng umaga para po makasakay agad kami sa barko. Bitin man daw sa bakasyon si Ava Lorraine, nakapag-recharge na rin siya sa Puerto Galera. Kasi po pagkatapos po ng New Year, parang may pasok po agad. Sana po kahit na-extend po ng konti. Tiniyak ng mga tauhan sa bus terminal na sapat ang bilang ng bibiyahing bus. Hindi lang 80 units yung bus namin, nasa 170 po. Doble, sapat na po yun para ma-accommodate po yung pasahero dito. Magdamagan ang pagantabay ng mga bus na sasalo sa mga pasahero. Samantala, Mel, sa impormasyon na ibinahagi sa atin ng PPA Mindoro, inaasahan na papalo sa 20,000 yung outbound passengers mula sa Port of Calapan na tutungo rito sa Batangas Pier. Nakataas pa rin ang heightened alert sa lahat ng pantalan sa buong bansa. Mel. Maraming salamat sa iyo, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.